An invitation to rest. Basahin po natin muli ang Matthew 11:28-30. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Sino po yung invitee? Let's take a look at the invitee. It's anyone. Kahit sino. Saan naman kayo nakakita ng invitasyon na to whom it may concern? It's very open. And the invitation is to those who are tired from carrying heavy burdens. Kamakailan lang po, I have been counseling with somebody at sabi niya, Pastor, pagod na po ako sa dala ko. Talaga nga, nakakapagod ko minsan ang buhay. So people who may be laden with emotional burdens. Lalo yung mga taong masyadong emosyonal, laging nasasaktan, laging nagdaramdam, laging nagtatampo, maraming dala-dala. It can be mental burdens. Ang dami nating iniisip. Parang yung mga paligid natin na hindi na nag-iisip at tayo na lang. Pati ang ikakabuti na ating mga mahal sa buhay, parang hindi nila iniisip at tayo na lang nag-iisip para sa kanila at nagagalit pa sa pag-iisip natin para sa kanila. And there are, of course, burdens that are spiritual. Guilt, sometimes burdens because of what we omit in our lives and sometimes by what we commit. So, ito pong invitation, ito is to anyone who has burdens. Do you qualify? Kasali po ba kayo sa iniimbita? Who is the inviter? The inviter is none other than Jesus. Sabi po sa Colossians 2:9-10, this time I'll be reading from the Contemporary English Version. God lives fully in Christ, and you are fully grown because you belong to Christ, who is over every power and authority. So what do we know about Christ here? That Jesus is the Son of God, and that the fullness of God lives in Him, and that He is above every power and every authority. So, Jesus is all-powerful. And Jesus is all God and all man. No? He is fully God and fully human. Therefore, He is a bridge between man and God. Paano po makakatulong sa atin ang Panginoong Jesus? Sapagkat siya ay Diyos na Diyos at taong tao. Paano tutulong sa atin na isang taong hindi nakakaunawa sa atin? Kaya kung minsan may nagpapayo sa atin, ganyan lang talagang buhay, kaya mo yan. Sinasabi mo lang yan kasi hindi mo nararanasan. Sasabihin natin sa kanya. Anong karapatan mo magsabi sa akin na magdagaan lang yan? Hindi mo naman to nararanasan. Kaya ang Panginoong nating Jesus, nagsakatawang tao at naging taong tao, para maranasan niya ang lahat ng uri ng hirap na nararanasan ng tao. Sa katunayan, meron kayang tao na makapagsasabing higit ang hirap na naranasan niya kaysa naranasan ni Jesus. Kaya naranasan niyang lahat. At dahil siya ay Diyos, may kapangyarihan siya. At dahil siya ay tao, naramdaman niya ang lahat ng hirap, kaya kaya niya ngayon na iluhog sa lahat ng kapangyarihan ng may kapal ang hirap ng tao. 1 Timothy 2:5, there is only one God, and Christ Jesus is the only one who can bring us to God. Jesus was truly human, and He gave Himself to rescue all of us. Because of His humanness, He can rescue all of us. Kakaiba Ang halos po lahat ng mapag-aaralan natin mga relihiyon, yung Diyos ng mga relihiyon na yan ay nandun sa kanyang kataas-taasang lugar at kailangang akyatin mo siya. Kailangan magpakanda, hirap-hirap kang akyatin siya. Kaiba po ang ating Diyos. Ang ating Diyos ay bumaba mula sa langit. Hindi lang nakisalamuha sa mga tao, nagkatawang tao para lubos na lubos ang kanyang pakikiisa sa atin. At ano po ang sinasabi sa Hebrews 2:17-18? He had to be one of us so that He could serve God as our merciful and faithful high priest and sacrifice Himself for the forgiveness of our sins. And now that Jesus has suffered and was tempted, He can help anyone else who is tempted. Kaya wala rin pwede magsabing, hindi ko kaya ang tuksong itong naibibigay sa akin. Sapagkat sinasabi po sa Bible, God will not permit us to be tempted beyond our strength, but with the same temptation will give us a way out. Kaya yung pong mga natutukso na sinasabing hindi ko kaya, bumibigay sa tukso, nagpapasya kasi sila na bumigay at matalo, pero kung sila yung magpapasyang manalo, ay pwede silang manalo dahil alam ng Diyos ang computation ng kaya nating dalhin. Kung minsan tayo tumatawid po ng mga tulay,
At makikita natin sa mga tulay, maximum load, 15 tons, 20 tons. Yung mga nagdisenyo ng tulay, alam nila kung hanggang gaano kabigat ang kayang dalhin ng tulay na yon. At ang Diyos na nagdisenyo sa atin, at matapos na i-disenyo maging tao, ay nagkatawang tao pa, para siya mismo ang makaranas noong pagiging tao na yon, siya ang naglatakda ng kaya nating dalhin. At hindi niya pinapayagan na may dumating sa atin anumang uri ng kabigatan na di natin kaya. Sa tulong niya. Yung mga iba, hindi nila nakakaya kasi sinosolo. Pero sabi ni Lord, andito ako, gusto ko kayong tulungan, kaya walang hindi kayo kakayanin. At hindi nagkakamali ang Diyos ang pag-compute niyan, kung ano ang pwede nating madala at hindi. So the Lord has become human. So siya yung inviter. Can you imagine this relationship? There's an invitation, may nag-iimbita at may iniimbita. Ang Diyos ang umiimbita, tayo ang iniimbita. And what is the invitation? The invitation says, come to me. Many people are tired, but they go to escapes. They go to escapades and escapism. They go to entertainment. They go to follow people. Meron pa nga, they go to follow the devil, who does nothing but to steal, kill, and destroy. Ang sabi ni Lord, come to me. Very, very important words. Halika, pumarito ka sa akin. May mga tao, alam nila, nabibigatan sila, may problema sila, pero kanina sila pumupunta. Kumisan yung pinupuntahan po natin, yan pa kumisan nakakasira at nakakadagdag sa kabigatan ng ating kalooban. That's why counseling is very, very, very important. Counseling is a very, very sensitive ministry. Kung minsan magpapa-counsel ka sa pastor, sa counselor, sa elder, sa deacon, lalo pang bumigat ang pasan mo nung nagpa-counsel ka na. Kasi kutakot-takot ang ipinasan sa iyo ng mga regulasyon para na tayo mga Fariseo nung araw. Hindi mo malaman kung ang concern ng counselor ay pagaanin ang dala ng kanyang pinapayuhan o magpasikat sa kanyang kabanalan at sa kanyang kabanalan at pagpapasikat niya ng kanyang perfection, lalo tuloy nagkanda-aba-aba yung kinakounsel niya at wala namang nakitang solusyon kundi sisihin lang ang sarili at magmukhang kulang at laging makasalanan. That's why counseling is very important. Ang mga lumalapit sa Panginoon, gumagaan ang pasanin. Kaya makikita rin natin how godly and how spiritual a counselor is. Gumaan ba ang dalahin ko? O ang ipinayo sa akin ay puro na lamang ako ang may kasalanan kasi mali kasi ako, kasi ganito ako, kasi gano ako, wala na akong napuntahang comfort kahit kapraso. Bagamat kailangan din nating harapin kung meron nga tayong mga kamalian. Saan po ba pumupunta ang mga tao ngayon pag mga nabibigatan masyado? Di ba sinasabi nga natin, o naglalasing, nagda-drugs, tumatakas, may problema sa asawa, kukuha ng ibang asawa. Kaya nagkakabuhol-buhol ang mga problema. Sabi Lord, nabibigatan kayo, sa akin kayo lumapit, huwag sa iba. Magpupunta sa manghuhula, magbabasa ng horoscope, kung ano-anong papasuking mga gulo, kaya nagkakanda gulo-gulo lalo. At tuwang-tuwa si Satan pag ganyan, nalilito ang tao, lalong gumagawa na ikalulubog ng kanyang kalagayan. We have looked at the inviter, the invitee, and the invitation. Now what's the promise? The promise of the Lord is rest. Ginhawa. Kaginhawahan. Ayon po sa pagsusuri ng maraming mga nag-aaral ng ating lipunan, mga social scientists, ang tunay daw po at pinakamataas na adhikain ng Filipino ay kaginhawahan. Ginhawa. Siguro dahil 500 taon na naghihirap ang ating bayan under so many administrations and so many colonial powers and masters, sobrang hirap na ang kalagayan ng mga tao. Kaya ang gusto'y ginhawa. Kaya po titingnan nyo yan, pagka ang gusto'y mag-asawa para lumagay sa tahimik. Nalagay nga ba sa tahimik kayong mga makakapagpatotoo? Lumagay sa tahimik. Yan ang gusto. Ang gusto po natin tumiwasay, mapayapa, di ba? Pumanatag ang loob. Makapagpahinga at makakuha ng ginhawa. Kaya kahit sa atin pong namamatay ay namayapa. Gustong-gusto nating mangyari yun, yung ganoon. At pagka ang ating mga kamag-anak ay tinatanong mo, nasa ang nanay mo? Nasa Saudi. Nasaan ang tatay mo? Nasa Iraq. Nasaan ang ate mo? Nasa Amerika na.
Napapansin niyo po may na. Nasa ng auntie mo, nasa Amerika na. Nasa ng kapatid mo, nasa Amerika na. Ibig sabihin, di na babalik, guminhawa na. Yun na yung narating na ang rurok ng tagumpay. No? Pero walang nagsasabi, nasa ng nanay mo, nasa Hong Kong na. Wala. Nasa Hong Kong pa. Kasi hindi maginhawa eh. Di ba? Ayaw paggamitin ng elevator. No? Ang mga Filipina domestics, gusto paghagdanin ng mga amo nila kahit 40 floors. So paano mo sasabihin nasa Hong Kong na? Di ba? Nasa Singapore pa. Nasa Saudi pa. Kasi aalis pa yun doon. Hindi pa yun ang ginhawa. Kasi i-equate America with ginhawa. Nasa Amerika na. At dumadami na ngayon yung na. Nasa Canada na. Nasa Australia na. Nasa New Zealand na. Kuwait. Nasa Kuwait pa. So alam po natin na gusto natin guminhawa. Pagkamat hindi naman lahat talaga ng nag-Amerika ay guminhawa, pero maraming ang nakamit yung at least yung material na ginhawa na kailangan. Makakain ng 3 times a day, magkaroon ng pressure cooker, kung ano-ano pa. So guminhawa. Napakahalaga po sa atin ang ginhawa. At tamang-tama sa atin ang Biblia, yun ang pangako at binibigay ng Panginoon. Sabi niya, pumunta kayo, sakit kayo, bibigyan ko ng kaginhawaan. Kaya siguro yung mga approach natin sa evangelism ay meron ding dapat ituwid. Kasi lagi nating tinatagalog yung salvation eh. Lola, gusto niyo po bang maligtas? Sasabihin ni Lola, bakit? Nasa panganib ba ako? May pumuputok bang bulkan? Lumilindol ba? Babaha ba? May papatay ba sa akin? Ang dapat po nating itanong kung gusto nating magturo ng sa Panginoon at ang tao ay tumanggap sa Panginoon, Lola, gusto niyo po bang guminhawa? Pinsan, gusto mo bang guminhawa? Gusto mong mapanatag? Gusto mong mapahinga? Siyempre, gusto ko yan. Alam mo, yan ang invitation ni Lord. Yan ang invitation ni Jesus. Kapag sabi natin, gusto niyo po bang maligtas? Ang tingin sa kulto, bakit? Anong kaligtasan? Because masyado nating tinatranslate yung words eh. Ang equivalent ng salvation kasi is the highest aspiration. No? Siguro sa Western culture. Kaya salvation. Ang equivalent nun sa atin, hindi kaligtasan. Kaginhawahan. Kaya nakita niyo yung mga Pilipinong pupunta sa Iraq na ayaw umalis doon sa airport. Basta hindi, pupunta kami sa Iraq kahit hindi kami ligtas. Dahil baka kami guminhawa. No? Hindi yung kaligtasan ng habol natin. Ang gusto natin, kaginhawahan. At yan ang ino-offer ng Panginoon. And what's the way? What are the steps and what's the procedure to come to Jesus? Sabi natin, Lord, gusto ko po yung ginhawa. Paano po ba? Sabi niya, take my yoke upon you. Let's be partners. Take my yoke upon you. Don't do it all alone. Do not solve it all alone and do not carry it all alone. Napakaganda pong appreciate natin yung agriculture halimbawa sa Israel, na karamihan yung mga beast of burden nila, mga baka na equivalent ng ating mga kalabaw na nag-aararo. Di ba may pamatok yan na ipinapatong dito sa batok, yung kahoy na panghila ng araro. Ngayon, sa Israel, doble yon. 2 hayop ang nagtatrabaho sabay. So magkapamatok sila. At yun ang sinasabi ni Lord, take my yoke upon you. May hinihila ka, may daladala ka, mag-isa ka dyan, o kaya may kapartner ka, partner mo pa in crime, partner mo pa in error, paano ka nga aayos at magiginhawa? Sabi niya, take my yoke upon you. Tayo ang magpartner. Heto yung yoke na suot ko, sumuot ka dyan sa isa, hihilahin natin ang dala mo. At kung ang Panginoon po ang ating kasama, kung siya po ang ating katuwang, siya ang ating katulong, meron ba tayong hindi makakaya sa buhay? Kaya sabi niya, take my yoke upon you, not other people's yokes. Kumisan kaya po mabigat ang ating buhay, kasi nakikipamatok tayo sa tao na walang ginawa, kundi hilahin tayo sa mali, dalhin tayo sa mali, pabagalin ang ating pag-usad, at pahirapan tayo sa ating ginagawa. Avoid people who pull you into their troubles and mess. Nakakita na po ba kayo sa lababo o sa toilet pag pina-flush, di ba umiikot yung tubig? Parang ipo-ipo na umiikot na ganon. Huwag na huwag kayong sasali doon dahil madadala kayo kung maliit ang inyong size. Right? Kahit sa dagat, pag may mga ganyan, iniiwasan niya ng mga bangka. At pag may mga baha, may nakita mong may umiikot na ganon, may imbornal pala doon, iiwas ka doon. This force will suck you down.
And there are people who do that to you. Analyze niyo po inyong buhay. Mula nung nakilala mo itong kumari mo na ito, nasangkot ka na lang, nasangkot sa kanyang mga problema, kinain na niya lahat ng energy mo, lahat ng pera mo, lahat ng waking hours mo, dahil kinakain ka ng problema niya. At tayo naman nagbabayanihan, sali tayo ng sali. You don't do that. You help, but you don't allow yourself to be sucked in. Meron na mula nung naging girlfriend mo ito, naging boyfriend mo yun, wala nang nangyari sa buhay mo, kundi problema ng problema, gulo ng gulo. Ibig sabihin, hindi kayo bagay. Hindi kayo match. Naging business partner mo ito, nadala ka nang nadala pababa. Kaya sabi ni Lord, take my yoke upon you. Huwag kang makipartner kung kani-kanino. Tayo ang magpartner para mapaayos ka. May mga ganyan na tao pag dumating sa buhay nyo, parang salot. Para kayong dinat na ng dilubyo. Dapat, you should be able to recognize such people. Well, you want to be Christian and you want to be helpful, but help from a distance. Huwag niyong yakapin dahil sasama kayong lulubog. Tutulong tayo, pero not at the point na lumubog na rin tayo, tayo nangangailangan na rin ng tulong later on. I-recognize po yan sapagkat maraming pang pabigat sa buhay natin. Ganon. Mula nung naka-associate natin, nung pumasok sa ating buhay, o nung pinasok natin yung buhay nila, humirap na ng humirap ang pag-andar ng buhay natin. Makipag-partner tayo with the Lord. Sabi niya, take my yoke upon you and learn from me. That's the other thing we have to do. Learn from Him. Not from others. Do not seek counsel from others, but from the Lord. That's why it is important to know, to obey, and to abide by His thoughts, by His teachings, and by His way. Dano po yung assurance ng Panginoon, I am gentle and humble. Sa inyo, huwag kang mag-alala. Yung mga iba natatakot, uy, baka naman pag nag-born again ako ganyan, yung buhay ko mawala na ng fun, baka mawala na ako ng saya sa buhay, baka puro hirap yan, baka puro don't ang mangyayari sa buhay ko. Sabi ni Lord, don't you worry about these things. I am gentle and I am humble. My yoke is easy. My burden is light. Bakit light ang burden? Kasi siya na nga yung nagpasan Kumbaga parang seremonya na lang, nakasama tayong nakikipamato kay ang Panginoon na nga ang nagdala ng lahat-lahat. Nadala na nga niya sa krus ang lahat. Pag meron tayong sinasabing may problema tayo, may kasalanan tayo, may kahinaan tayo, sabi ni Lord, nadala ko na yan sa krus, tapos na yan Pinoproblema mo pa pala. Tapos na yan. There's victory in life. There's healing, there's power, there's victory, there's freedom in the Lord. Dahil tapos na, nabayaran na lahat. Kaya sabi, bakit kailangan mo pang paghirapan yan? Take my yoke upon you. Learn from me. My yoke is easy, my burden is light. Tulad po ng lahat ng anumang imbitasyon, ang imbitasyong ito ay dapat tanggapin para magkaroon ng katuturan. Like any other invitation, this must be accepted for it to be effective. So will you accept that invitation? That's the question. Will you accept the invitation to find rest? Meron sigurong rest na malaking capital R, ibig sabihin, wow, I accepted Jesus as my Savior and Lord. My soul will stop from wandering. I know that when I die, I'll go to the Lord and not to hell. That's the big rest. Many of us have already accepted that invitation. But every day, you also have to accept the invitation to find a small letter R, rest. Na kahit Kristiyano ka na, tumanggap ka na sa Lord, ang dami mo pa rin dala-dala, marami ka pa rin concern. May mga takot pa rin sa dilim, takot sa multo. Merong takot sa future, may takot sa exchange rate ng dollar at peso. May mga takot na tumanda, takot na magkasakit. Ang dami pa rin nating mga kung ano-anong kinakatakot. Sabi ni Lord, take my yoke upon you and have rest. Inalala ko na lahat yan. Suriin niyo po ito mga kapatid. Mahal natin ang ating sarili, yes or no? Yes. Sa palagay niyo, mas mahal niyo ang sarili niyo kaysa mahal kayo ng Diyos? Mas mahal ng Diyos tayo kaysa mahal natin ang ating sarili. Marami nga tayong ginagawa, destructive to self Well, the Lord does not do anything that destroys us. Mas mahal niya tayo kaysa mahal natin ang sarili natin. Kaya pwede natin siyang pagtiwalaan sa pagmamahal sa atin. Kaya sabi ni Lord, mahalin mo sarili mo sa paraan na ituturo ko rin sa iyo. Hindi sa paraan mo na madalas, destructive pa nga. So,
Sabi niya, come to me, all of you who are tired, heavily laden, I'll give you rest. Kaya sabi sa John 1:12, yet to all who received Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God. Ano po ba mga kahulugan na maging children of God? One, that I will not go to hell anymore. That I am saved from my sins. Naligtas ako, nagkaroon kaligtasan. Pero there's another meaning to become a child of God, na nagkaroon din ako ng kaginhawahan. Hindi lang kaligtasan ng kaluluwa sa kabilang buhay ang ipinapangako ng Diyos. Kaginhawahan din at kapahingahan sa buhay na ito. Talaga po ba tayong nakapahinga? O tulad din ng iba, kumisan katulad pa nga ng di mananampalataya, pagod na pagod din tayo. Katulad din tayo ng mga walang Diyos. O katulad din tayo nung meron lang ng mga Diyos-Diyosan, pare-pareho lang pagod. Diba? Hindi dapat, because we are now children of God. Through Jesus Christ, He gives us the right to become children of God. And what does it mean? To inherit peace. To receive peace. Kapahingahan, kapayapaan. Panginoon naming Diyos, kami po yumuyo ko sa iyong harapan. Nagpapasuri kami sa inyo. Nais po naming ilapit sa inyo ang aming mga sarili. Kung ano nga ba kami, sino nga ba kami. Maraming mga kabigatan na aming buhay, Panginoon, na dinadala namin na para kaming walang Diyos. Nalilimutan siguro namin na nandiyan kayo, sinosolo namin kumisan. Kumisan naman ay humahanap kami ng lunas at tulong hindi mula sa inyo, kundi mula kung kani-kanino. Mula kung saan-saan. Para kaming walang Diyos, kuminsan. Pag nag-aalala kami at natatakot, para naman kaming walang Diyos na nagpo-protect sa amin. Pag kami natatakot para sa aming kabubuhay, para namang wala kaming Diyos na nagsabing yung mga ibon na pinapakain niya, ang mga halaman na binadamitan niya ng magagandang mga kasuotan, kami pa kayang taong mahal niya. Ito ang mga dahilan, Panginoon, kung bakit kami napapagod. Nalilimutan namin ang inyong pangako. Nalilimutan namin ang paanyaya niyo sa isang buhay na mapayapa, matiwasay. Patawarin niyo kami, Panginoon, kung kami nakakalimot. At linisin niyo kami mula sa mga pagkukulang na ito. At ngayon nais namin, Panginoong, ilapit sa inyo ang aming mga kabigatan. Mga kapaguran. Maring napapagod na kami na dalhin ang mga pananagutan ng aming pamilya. Napapagod na kami na laging mahalin ang mga mahal namin sa buhay na wala namang ginawa kundi sirain ang mga sarili nila. Napapagod na kami, Panginoon, sa mga sakit ng aming katawan, sa aming mga kabiguan, sa mga kakulangan sa buhay, sa paghahanap ng mga bagay na hindi makita, hanap man ang hanap. Sa lahat ng ito, Panginoon, lumalapit kami ngayon. Gusto naming tanggapin ang paanyaya niyo na magkaroon kami ng kapahingahan. Nang kailangan lang gawin namin ay lumapit sa inyo at matuto mula sa inyo. Mga kapatid, sa ating pagyuko, nais kong manalangin. Sino man sa atin na nagsasabing, Lord, I like to accept your invitation. I like to have rest. Gusto kong mapahinga. Mula man sa maliit o malaking bagay na lagi na lamang na nagpapabigat sa aking puso, dalahin ko at pinapasan sa buhay. Nandyan nga pala kayo, salamat na lang. Bakit ko nga ba dinadala ang mag-isa ito? Mga kapatid, kung meron kayong mga kabigatan na nais nyo ibigay sa Panginoon, ang paanyaya niya ibigay sa Kanya. Huwag nating isipin di niya kaya sapagkat kaya niya. Siya'y Diyos, siya'y makapangyarihan. Huwag nating kayanin ang di nating kaya. Sabi ni Lord, take my yoke upon you. So whoever would like to say, Lord, gusto ko pong makapartner kayo sa dala ko na ito. Maaaring paminsan-minsan nalilimutan kung andyan pala yung invitasyon nyo, kaya tuloy, no, sobra kong siniseryoso at mahihirapan ako. But today, I realize that your invitation is good, not only for salvation, not only for one-time salvation, but for every day, Lord, that you may give me comfort. Kung kayo po'y nabibigatan at nais nyo ang partnership ng Panginoon, nais nyong isuko yan, I want you to stand because I like to pray for you. I'm going to say, Lord, here I am, I stand. I like you to be my partner. I like you to take my yoke.
I like to be yoked with you. I like to learn from you. Sa atin pong pagtayo ay ating ilapit sa Panginoon in private prayer. I cannot pray that for you. You've got to pray it yourself. Ano po ba yung mga kabigatan nyo? Alalahanin nyo, pati ibigay nyo sa Panginoon ngayon. At matapos yung ibigay, huwag nyong bawiin pagkatapos yung maibigay mamaya. Ibigay nyo talaga sa Panginoon. Kaya niya, gusto niya, pangako niya. Hindi bagay sa mga anak ng Diyos ang nabibigatan sapagkat tayo may Diyos. Ilapit nyo sa Panginoon personally, and then we will pray together. Panginoon naming Diyos, kami po'y lumalapit sa inyo nang walang maipagmamalaki. Kayo po ang aming tagapayo, kayo po ang tumutulong sa amin, kayo po ang nagbibigay ng mga ginhawa. Panginoon, nilalapit ko po sa inyo ang lahat ng kapatid na tumatayo sa inyong harapan. Sari-saring mga kabigatan, sari-saring mga suliranin. Yung iba parang may solusyon, yung iba parang walang makitang solusyon. Pero salamat na lang, Lord, yung hindi abot ng tanaw namin ay abot na abot ng tanaw nyo. Alam na alam nyo ang hindi namin alam. Kaya hindi lang namin alam, pero alam nyo. Kaya turuan nyo kami magtiwala sa inyo. Na huwag kami magtiwala sa sarili namin na yung hindi namin maabot ay sobra namin ng problema dahil ito'y abot na abot nyo, Panginoon. Kaya gusto nyo kami makipag-partner with you dahil yung hindi namin abot nyo. Yung hindi namin kayang maisip, naisip nyo na nun pa. Yung hindi namin kayang dalhin ay kayang-kaya nyong dalhin. Lord, napakabuti niyo po. Bukod tangi kayo talaga, Panginoon. Na sa halip na puro offering ang hinihingi niyo sa inyong mga anak, kayo ang nag-o-offer ng sarili niyo, Panginoon, na kayo ang magdala ng aming mga dalahin. Instead of us offering ourselves as dead sacrifices to you, you allowed yourself to die for us. And you sacrifice yourself for us. Kaya, Panginoon, papatawarin niyo kami kung nalilimutan namin ang lalim, lawak at taas ng pag-ibig niyo, na pati buhay niyo ibibigay niyo sa amin. Ano pa nga kaya ang ipagkakait niyo matapos maibigay niyo na yung the best, which is your life. Kaya tuloy, Panginoon, lumalapit kami, humihingi ng patawad sa paglimot namin sa inyo, sa inyong mga pangako, sa pagkakalibang namin, pagkakalasing na kung saan-saan nahuhumaling at humahanap ng mga kalutasan, kung saan-saan humahanap ng ligaya, ng aliw, ng comfort, samantalang kayo ang nagsasabing, "Come to me, all of you who are tired and heavy laden, and I'll give you rest." Lord, according to your promises, according to your words, and according to your power, let your promise be made real in our lives today. Mga kapatid, sa inyong pagtayo, tanggapin ninyo ang hinihingi niyo sa Panginoon at manampalataya kayo't manalig na ibinibigay, sapagat ang mga salita ng Panginoon ay mga pangako niya na mapagkakatiwalaan at maaaring asahan. Ang salita ng Diyos ay tapat. Tanggapin ninyo ang hinihingi niyo sa Panginoon at mabuhay kayo ng may kapayapaan. Ipagtiwala sa Panginoon ang hindi nauunawaan sapagkat nauunawaan niya. Ang hindi naaabot natin na ipagtiwala sa Kanya sapagkat abot niya. Manalig tayo na tayong mahal niya higit pa sa pagmamahal natin sa ating sarili. Maging mapayapa tayo tulad ng isang bata na natutulog sa kandungan ng kanyang magulang sapagkat alam niyang siya ipagtatanggol at ililigtas sa anumang sandali. Kung ang Panginoon ay namatay na para sa atin, ano pa kaya ang di niya ibibigay? Manalig tayo, may kapayapaan ang buhay na pwedeng matamo sa buhay na ito, bagamat naliligid tayo ng mga suliranin. Sapagkat ang Diyos, wala lang sa langit, nandun din sa ating puso. That God is with us wherever we go. Lord, may you dispense blessings and power and peace to your people. At kung ano po ang nakakaligalig, nakakaalis ng mga himbing ng tulog, nakapagbibigay ng takot, pawiin mo, Panginoon. Aming Diyos, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, take away all our doubts and all our fears and replace it with a sense of peace and stability that can come only from you. Nawa, Panginoon, in spite of what's happening in the world around us, your peace will reign. And this is what you promised, the peace that you will give to us. And you do not give as the world gives, but you give in a very unique way.
hindi bigay bawi. Binibigay mo, Panginoon, ng hindi kami pinagbabayad sapagkat ibinibigay mo out of your love. We receive this peace. Brothers and sisters, open your hearts, lift your hearts to the Lord, and receive the blessing you're asking for. At manatili tayo na nananalangin ng tahimik, magmuni-muni tayo at isipin natin kung ano ang ginawa ng Panginoon sa atin ngayon. Kung ano ang inilapit natin at kung ano ang ibinigay niya. And may the peace of the Lord reign in every heart.